Isang Chinese national ang nahuli ng National Bureau of Investigation nitong Biyernes ng gabi sa Makati City na umano'y nag-espiya sa mga mahahalagang infrastruktura sa bansa. Kinilala ito na si Deng Yuanqing, isang software engineer. Kabilang sa kanyang minamanmanan ang mga base militar, kampo ng pulisya, EDCA sites, mga opisina ng LGU, airports at seaports, shopping malls at iba pa. Hagilap namin yung kotse na ginagamit nila ay RAV4 bearing plate number NDN 2628. Nakamount dun yung kanilang mga espionage equipment. Ayon sa NBI, wala itong maipakitang permit o lisensya ng kanyang pagkuha ng impormasyon. Pero nasa halos 5 taon na itong nananatili sa bansa. Yung nahuli po natin, isang Chinese national na based on our open source intelligence with the assistance of our Armed Forces of the Philippines is a graduate ng PLOST. PLOST ang tawag dyan. It's PLA University Science and Technology, which is controlled and operated by the People's Liberation Army with address in Nanjing, Jiangsu, China. Na-recover sa suspect ang isang Toyota RAV4 na animoy ordinaryong sasakyan lamang. Subalit sa loob nito ay mayroong mga makabagong gamit pang espiya. Ayon sa NBI, hindi available sa bansa ang mga ganitong uri ng kagamitan. We found out na meron silang LiDAR sensor which is capable of creating a 3D image of the target structure. They have this GNSS RTK, Global Navigation Satellite System, real-time kinematics. Ginagamit po ito in terms of mapping and navigation, artillery and guided missiles, logistics and supply chain for military operations. Kasamang nahuli ng Chinese ang 2 Pilipino. Isa sa mga ito ay kanyang driver, isa naman ay assistant. Itinanggi naman ng isa sa 2 Pinoy na may kinalaman siya sa pang-espiya. May kooperasyon ka dito? Wala. Sa utos ng Chinese national ay gumagalaw sila upang mag-ikot, dala ang mapa ng iba't ibang lugar sa bansa. Pagkatapos nilang maiikot yung buong Luzon, ang next target ho nila yung buong Visayas at Mindanao naman. So hindi na po namin hinintay na magpuproceed sila sa Visayas. Kinuha na po namin through interdiction operation. Bukod sa mga ito ay may 3 pa silang kasabwat sa China. Ang isa ay babaeng financier na alias Wang. Ang 2 naman ay hardware engineer. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, noon pang nagdaang taon nagsimula ang pang-iispiya ng China. Nagsimula yung espionage operations ng China even prior to the apprehension or capture of the equipment last year. But nakita po natin na just recently, very recently, yung paggamit po nila nitong mga equipment na ito. So kasi bagong technology po ito na ginagamit nila. That is why nakafocus rin po tayo dito. Iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines kung posibleng may connection ito sa mga na-recover na drone noong nakaraang taon sa iba't ibang lugar sa bansa. Sabi pa ng AFP, posible rin na target ng mga ito ay mga military camp. Yes, that is very possible. And also when we looked at the areas that were the areas that this group went to, nakita namin na mga EDCA sites yung iba, no? So it's very possible that the coordinates and the topography could be used for military purposes. Ito na ang pangalawang beses na may nahuling Chinese national na nag-espiya sa bansa. Noong nakaraang taon, isang Chinese din ang mag-isang nahuli sa kayang isang sasakyang may mga kahalintulad na kagamitan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.